Shalom everyone! Kumusta po ang bawat isa? Once again, tayo po ay nagpapatuloy na magbasa at makinig ng salita ng Panginoon. At nandito na po tayo sa John chapter 19. So matutunghayan po natin dito yung pinakamahalaga at masalimuot na nangyari sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Yung pagpako niya at yung paghihirap po niya dahil sa ating mga kasalanan. Amen? Once again, bago ang lahat, yung lagi po nating pinapaalala na every time that we know about Jesus Christ is the more na nabubuhay po tayo ayon doon sa kalooban niya at the more na nakikita po natin yung bagong buhay na ipinagkaloob po niya at the more na tayo po ay sumusunod po sa Kanya. So marami pa po tayong matututunan about sa Panginoong Hesukristo. Yung last week na pag-aralan po natin na si Pilate ay kahit alam po niya at kilala po niya ang Panginoong Hesukristo, kami po siyang na-witness na ang Panginoong Hesukristo ay Misaya at siya na mismo ang nagsabi na ang Panginoong Hesukristo ay hari ng mga Hudyo. Pero nakita po natin na pinili pa rin po niya yung nagka-political na pinili po niya na i-protect ang kanyang position. Kaya binigay niya ang Panginoong Hesukristo sa mga tao at maipako po siya sa krus. Kahit alam po niya na he has the authority, he has the power na palayain ang Panginoong Hesukristo. Pero dahil sa mga sigaw ng mga tao na ipako sa krus, pinili niya ang sigaw ng tao, hindi niya pinili kung ano yung katotohanan. Maraming nangyayari dito na kahit alam po natin ang katotohanan, but because takot po tayo sa tao, takot po tayong ma-offend yung mga tao, mawala yung posisyon po natin, is pinipili po natin kung ano yung gusto ng mga tao. But tinuturuan po niya tayo dito na kung ano yung kalooban ng Panginoon is kailangan po natin sundin. Alam ni Pilate na hindi po guilty ang Panginoong Hesukristo, but still binigay niya pa rin sa mga tao ang Panginoong Hesukristo kahit may karapatan po siya na palayain ang Panginoon. So yun, basahin na po natin ang John 19 verse 17 kasi natunghayan po natin last week. So sabi niya, kinuha nga nila si Jesus, inilabas siyang pasan ang kanyang krus papunta sa lugar na kung tawagin lugar ng bungo, Golgotha sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya ipinako sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Isinulat ni Pilato ang ganitong mga salita at ipinilagay sa krus. Si Jesus na taga Nazaret ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebrew, Latin at Grego. Marami sa mga Hudyo ang nakakabasa nito sapagkat malapit lamang sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya pinagpilitan ng mga punong pari kay Pilato, hindi sana ninyo isinulat ang hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito ang hari ng mga Hudyo. Ngunit sumagot si Pilato, ang naisulat ko na. Amen? So sinulat po niya sa krus ni Panginoong Hesukristo na si Jesus na taga Nazaret ang hari ng mga Hudyo. So marami pong nakakakita nito pero sinaway ng mga tao ito. Pero sabi ni Pilato, ang nasulat ko na. So he has the authority na gawin ang kaya po niyang gawin. Pero ito yung na-allow na isulat po iyon. Kasi siya, alam po niya na ang Panginoong Hesukristo ay hari. Alam po niya na walang kasalanan ang Panginoong Hesukristo. Pero hindi pa rin po niya pinalaya. At sinulat po niya na si Panginoong Hesukristo na taga Nazaret ay hari ng mga Hudyo. So ito po yung pinakamahalaga na talagang ang Panginoong Hesukristo ay Misaya. Ito po yung hari at alam ng Pilato ito. Pero yung mga Hudyo doon ay hindi po nila na ina-accept, hindi po nila tinatanggap hanggang sa kaniyang kamatayan. Amen? So nang si Jesus ay maipako ng mga kawal, kinuha nila ang kaniyang panlabas na kasuotan at pinaghati-hati sa apat. Kinuha rin nila ang kaniyang mahabang panloob na kasuotan. Ito'y walang tahi at hinabi ang buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Kaya nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag nating punitin ito, daanin na lamang natin sa palabutan para malaman kung kanino ito mapupunta. Amen? So gayon natupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking kasuotan at nagpalabunutan sila kung kanino mapupunta ang aking damit. Ganon nga ang ginawa ng mga
kawal. So ito po yung propesiya na nakasulat doon sa Awit 22 verse 18. So basahin po natin yon dahil napakahaba na po kung babasahin pa po natin. Amen. So sabi niya dito, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kaniyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kaniyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ina, ituring mo siyang sariling anak." At sinabi niya sa alagad, "Ituring mo siyang iyong ina." Mula noon sa bahay na ng alagad na ito, tumira ang ina ni Jesus. Amen. So dito po nagsimula yung last word ng Panginoong Hesukristo at yung last word na sinasabi ng Panginoon ay napakahalaga po dito. So nung sinabi niya kay Mary at saka John na, "Mother, behold your son." At yung kay John naman, "Behold your mother." So na-emphasize po niya dito yung love, honor your mothers, honor your parents, honor your parents na kahit hindi man po sila nagkaano-ano but spiritually, we have to take care of other with love. Sabi niya dito, sa bahay na ng alagad na ito tumira ang ina ni Jesus. Amen. So sinunod ni Mary at John ang lahat ng ito. So na-emphasize po dito, hindi po sila mag-ina, pero ito po yung bilin ng Panginoon that honoring our parents, honoring our family, the law of love. Amen. So sabi niya dito sa 28, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya na uuhaw ako. Ni-emphasize din po ni dito na subalit siya po ay nagkatawang tao at alam po niya na natupad na, pero he is thirst. Sometimes sinasabi niya bakit siya nauuhaw, 'di ba? Sinabi po niya that he is a living water. Pero ngayon, nagkatawang tao po siya and he need the water. Pero ang binigay, alam niyo ba, yung esponja? Yung sabi niya dito, may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila ito ang isang esponja. Alam niyo ba yung esponja, yung panglinis dito sa bahay, panglinis sa kung ano-ano. Grabe yung pinagdaanan ng Panginoon na hindi po niya deserve. Grabe yung naranasan po niya. So, ikinabit iyon sa isang tangkay ng bisupo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kaniyang ulo at nalagot ang kaniyang hininga. Ito po yung last word ng Panginoon na naganap na, I am thirst. So, naganap na yung paghihirap niya dito sa mundong ito. At kasama tayo po doon. Ito po yung dahilan kung bakit naganap na ang lahat. Yung paghihirap niya dito sa mundong ito ay naganap na lahat at pinagtagumpayan po niya ito. Amen? So it is completely finished. That truly, yung kalinisan ng ating kasalanan ay tinapos ng Panginoon. We just need to believe on Him. Tetelestai, it is completely finished. Paniwalaan po natin na ang Panginoong Hesukristo ay napako dahil sa ating kasalanan at siya po ay inilibing. After 3 days, siya po ay nabuhay muli. Yun po yung pinaka-meaning ng gospel po sa atin na totally finished. It is tetelestai. Amen. So dito na po namatay ang Panginoong Hesukristo at sabi niya dito, nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay hanggang sa araw ng pamamahinga. Dahil natatangi ang araw na iyon ng pamamahinga, kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin ang mga bangkay. Pumunta nga roon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang pinakong kasabay ni Jesus, ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na ito, hindi na nila binali ang kaniyang mga binti. Amen. Subalit sinaksak ng isang kawal ang taligiran ni Jesus sa pamamagitan ng sibat at agad dumaloy ang dugo. Amen. Ito po yung dumaloy ang dugo ng Panginoong Hesukristo na katunayan namatay po siya. Dumaloy ang kaniyang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpahayag upang kayo'y maniwala. Totoo ang kaniyang pahayag at alam niyang katotohanan ang sinabi niya. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kaniyang mga buto at may bahagi pa rin ng kasulatan na nagsasabi, pagmamasdan nila ang kanilang sinaksak ng
sibat. Dito na po namatay ang Panginoong Hesukristo na grabe yung dinanas niya para sa atin. At sinabi niya dito, pagkatapos nito si Jose na taga Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palihim lamang dahil sa takot niya sa mga Hudyo. Amen? So I do believe na marami din pong mananampalataya sa Panginoong Hesukristo dito sa bansang Israel, pero in secret kasi natatakot nga po silang itiwalag bilang pagka-Hudyo. But continue to pray for them. Hinahintulutan naman siya ni Pilato, kaya't kinuha niya ang bangkay ni Jesus, kasama rin niya si Nicodemo. And so nandito po si Nicodemo. Siya po yung pinakamagaling na kausap ni Hesukristo doon sa John 3 about sa born again, about sa John 3:16. So I do believe na naunawaan ni Nicodemo yun, kaya nandito po siya. Sabi niya dito na ang taong nagsadya kay Jesus isang gabi, may dala siyang pabango, mga 30 kilong pinaghalong mira at alo. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa isang mamahaling tela. Amen? Nakakaiyak ito, no? Habang pag-alam mo na ang Panginoong Hesukristo yung tagapagligtas mo. Tapos, Lord, thank you, thank you, thank you. Ayon sa kaugalian ng mga Hudyo, malapit sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan. At dito may isang bagong libingan, hindi pa pinaglilibingan. So dahil noon ay bisperas ng araw ng pamamahinga at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Ito po inilibing sa malapit ng halamanan. And so kung saan inilibing ang Panginoong Hesukristo, isa po itong tourist spot doon sa Jerusalem. Malapit po ito sa Golgotha. At pwede mong lakarin at makikita po natin yun. So kung punta po kayo sa Jerusalem, mas maganda na pupunta po kayo doon. Amen? So glory to God na ang ating Panginoong Hesukristo ay kusa po niyang inialay ang kanyang buhay para po ay tayo ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. It is finished. Tinapos niya po yung paghihirap po natin. Kailangan lang po natin maniwala na ang Panginoong Hesukristo ay siyang tagapagligtas po natin at siya ang Panginoon sa ating buhay. He is the Messiah. He is the Savior sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya napakahalaga po talaga yung pagsasaliksik po natin, yung pagbabasa po natin, yung pakikinig po natin sa salita ng Panginoon para maunawaan po natin kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Dahil kung hindi po natin inaalam or hindi po natin nalalaman ang lahat ng ito is hindi po natin pinapriority or hindi po natin pinapahalagahan ang bawat ginawa ng Panginoong Hesukristo, kundi we ignore it. Diba yung si Pilate na harap-harapan na kinausap po niya si Panginoong Hesukristo, ano ba yung katotohanan? Pero hindi po niya hinintay yung sagot ng Panginoon, kundi lumabas po siya para humarap sa mga tao at kung ano yung sasabihin ng mga tao. Amen? So, ganun din po tayo minsan. Sinasayang po natin yung opportunity na kahit marami pong nagsishare ng gospel, we ignore it dahil hindi po natin pinapahalagahan, kundi pinapahalagahan po natin kung ano yung mayroon po tayo ngayon sa mundong ito. Pero ang sabi ng Panginoon, walang mahalaga dito sa mundong ito, pero ang salita ng Panginoon ay napakahalaga at ito po yung magpapalaya po sa atin. Ito po yung magbibigay ng buhay na walang hanggan po sa atin. Amen? Kaya I hope na lahat po tayo, magkaroon po tayo ng pagpapahalaga na makinig at magbasa ng salita ng Panginoon dahil ito lamang ang makakapagbigay ng buhay na walang hanggan sa ating buhay. Ito po yung magbibigay ng kaligtasan po natin. Amen? Alam ko at naiintindihan ko po na kailangan po nating magtrabaho, kailangan po natin kumita ng maraming limpak-limpak na pera, pero ang sinabi ng Panginoon ay hindi po iyan mahalaga para sa atin, kundi yung salita niya ay napakahalaga po sa atin. Dahil kung tayo ay nasa Kanya, hindi naman po niya tayo pababayaan. That everything we do, we will do it for the glory of the Lord. Amen? So marami pong impact yung sinabi po niya na it is finished. Tapos na ang paghihirap mo at paniwalaan mo ako at sumunod ka sa aking mga salita.
Amen. We hope and pray na magkaroon po tayo ng pagpapahalaga, opportunity na makilala ang Panginoon sa pagbabasa, sa pakikinig ng salita ng Panginoon dahil I do believe marami pong offer kahit sa social media. Kaya ang Panginoong Hesukristo ay marami din po siyang ginagawang paraan para magpatuloy yung restoration, redemption dito sa mundong ito dahil it is finished. Just need to continue dahil marami pa pong hindi naniniwala ang kahirapan sa ating mga kasalanan ay tapos na. Amen. So, yun. Maraming salamat po. At kung kayo po ay available every Monday, 12 po dito sa Middle East at sa Pilipinas naman is 5 p.m. I am inviting you to join with us via Gmeet. So, kung available po kayo, ay pwede po kayong mag-message po sa akin. And probably I will send you a link. And I hope that you will be joined with us for the glory of the Lord. Hindi ko po kayo pinipilit, but if you are willing to know who Jesus Christ into your life is, we are welcoming you to join with us para sama-sama po tayo na makilala ang Panginoong Hesukristo. He is really a God sa ating buhay at siya yung tagapagligtas po natin. He is truly a very loving, very sweet lover sa ating buhay. So yun lamang po, glory to God and shalom. God bless.